Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. May dalawang spread tayo. Okay? So itong unang spread, ang sabi, hopeless, sinking, despair, falling apart, elusive, dishonesty, deception, trickery, breaking point, limit, final straw, overwhelmed. So dito naman tayo sa pangalawang spread. Stress, sabi, turbulence, tension, arguments, sorrow, loss, grief, depression, peace, balance, harmony, friendship. So sa part na to, ang kukunin kong term ay friendship. Okay? Kasi inisip ko, anong klaseng sitwasyon ba to? Friendship, relationship, ka-workmate, kadugo. Pero sa case na to, meron na tayong clue eh. Friendship. Ang dating niloko siya. Teka, ang ingay ng aso ko. Wait lang. Pinatay ko yung ilaw. Kasi maliwanag sa part na, madilim sa part na to. Gawa nung shadow. So again, parang niloko yung iba sa inyo ng friend nila. So ngayon nandito siya sa period na na-stress siya, or pwedeng nag-away sila, karoon ng confrontation regarding dishonesty, deception, trickery. Ngayon, pag pinagsama ko to, ito, matindi talaga yung depression ng tao dito, oh. Na para bang medyo suicidal na siya. Kasi feeling niya hopeless na eh. Ano kaya nangyayari sa mag-friends na to? Kasi may case na umutang yung friend, din na nagbayad, or naging guarantor siya ng utang ng friend, tapos ang ending siya yung pinagbabayad. Maraming pwedeng case, kaya nga alamin natin anong nangyayari. Or pwede namang ang third party ay friend, who knows. So dito natin malalaman anong nangyayari. Ano yung pinagawayan nila? Pero may dishonest na kasi dito, deception, trickery. So paano nangyayari to? Dishonesty, deception, trickery, alin dyan sa mga yan ang tamang term? Anong nangyayari? Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero isa lang direksyon. Okay? So, alamin natin, anong nangyari? Na nag-come up dun sa
elusive, dishonesty, deception, trickery. Oh, actually, ito rin yun eh. Ito, saka to, iisa lang. Ang meaning. Kaya lang, kung iisa lang din siya, nung pinakaugat. Parang nakukulangan ako sa information. So, meron dito cross, whip, at fox. Ito naman saka to, parang almost the same. Ito at ito, isa lang. Literal na nag-away sila. Kaya in pain. So again, nakulangan ako sa information kaya magdadagdag tayo. Kasi iisa lang yung mga meaning, umuulit lang. Oh. Diba, pinakita ko naman. Ito naman, saka to, at yon yung meaning dito, isa lang din. Ano kaya ito? Well, ang case na to mukhang yung friend yung naging third party. Matagal niya ng friend or kababata or mas bata sa kanya. Yung third party. So again, yung third party ay friend or best friend, close friend. So, ganun eh. Hiwalay na sila ng kanyang jowa. Kasi pinagpalit nga siya, yung bida natin, syempre yung bida ay Aquarius. Nagpalit yung bida natin sa third party at ang third party ay friend. More like friend ng Aquarius. Or ng bida natin. So again, para makilala nyo, whether para sa inyo tong reading or para sa kakilala nyo, kababata or matagal ng friend, pwedeng best friend, close friend, yung naging third party. Okay? Kaya pala suicidal na yung tao dito. Kasi nga super betrayed siya. Binetray siya nung partner niya. Tapos yung pinagpalit sa kanya, friend niya pa na close niya. Close or best friend or kababata nga na matagal na silang friend, classmate. Diyan papasok yung classmate, kababata or basta kababata. Kasi kasama niya nung bata. Kasama na ng bida natin mula pa pagkabata. So, masyadong specific yung mga detalye ng reading na to na nagmukha na siyang teleserye.
So again, kung di man to para sa inyo tong reading, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganon ang tinakbo ng reading natin. Malupit to, third party friend. Sabagay nangyayari rin yan sa totoong buhay. May kakilala nga rin akong ganyan nangyari, ka-workmate, tapos mag-best friend sila. Tapos yun, nag-break sila nung jowa, nung isa. Tapos, hindi niya akalain na yung magiging third party ay yung best friend. Lagi niyang kausap yung best friend niya tungkol dun sa ex niya. Tapos malaman niya, siya pala yung third party, yung best friend. Oh my God. Tapos yun, nagwawarla sila tuwing nakakasama ko sa trabaho. Pag nakikita sila, nagwawarla sila. Dumating pa nga sa point na nagsasabunutan na sila. So, para silang babae. So, ang point ko, nangyayari rin talaga to. Itong ganitong klaseng sitwasyon sa totoong buhay. Minsan yung mga akala natin posible, nagiging posible na rin. Diyos ko po. Kaloka. Anyways. So, ano nga nadagdag kong scenario dito? So, separation reading to, diba? So, dahil separation reading, lalagay tayo ng ibang deck. Ito. Ibang information. Anong mensahe ang makukuha natin dito mula sa ex-partner ng bida natin? So, again, ulitin ko, ang bida natin ay Aquarius. So, yung message dito pwedeng nanggaling sa past, present, or future. Ano to? I tried to run from this connection but my soul craves you. Sinubukan daw niya tumakbo sa connection nilang dalawa, pero ang kanyang soul ay nagko-crave sa bida natin. So, kapag ganito, mukhang gusto pa ng bida natin, mukhang gusto pa ng ex-partner yung bida natin. Kasi, may dito, crave, na parang nananabik ng labis. Ayon dito sa Google Translate, hinanap po na rin. Nananabik. Ibig sabihin, may feelings pa nga, na parang namimiss niyan yung bida natin. Parang may halong regret, no? Tingnan natin ang susunod. Na card. I have things going on in my life that require my full attention. May mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay niya na nangangailangan ng kanyang lahat ng atensyon. So, malamang-lamang isa na dyan ay yung third party nga. Isa sa mga iniisip-isip niya. Pero kung ganito yung case, more like may regret. Kasi bakit pa niya mararamdaman tong crave? 'Di ba? Kung hindi siya nagre-regret somehow sa napili niyang desisyon, at ang desisyon niya ay ipagpalit ang bida natin sa friend.
sa best friend or close friend or kababata ng bida natin. Ngayon, ang huli, my focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. So, malaki ang chance na problema siya ngayon. Lalo't kung nangyayari na tong sitwasyon na to, na may separation na nangyayari, kung nangyayari na nga yung separation at ganito pa lang nangyayari nowadays sa buhay ng ex-partner, mukhang masyado siyang pinoproblema ng mga nasa paligid niya, or parang kinakalbaryo, in short, yung buhay niya ngayon. Kasi ang dating busy siya, kasi sabi dito, my focus is on my life, can't be bothered to worry about you. Ang main focus niya ay ang buhay niya lang. Hindi daw siya pwedeng maistorbo para mag-worry sa bida natin. So, hindi siya pwedeng maabala, maistorbo para mag-worry sa bida natin. Or pwedeng may pagka-selfish siya in a way na sarili lang niya inisip niya. Pero ang chance dito somehow nakakaramdam siya ng regret. Kasi nga sabi ko nga kanina, hindi papasok tong crave kung hindi siya somehow nakaramdam ng regret sa napili niyang desisyon na ipagpalit nga yung bida natin sa friend pa mismo ng bida natin, na parang somehow namimiss ng ex-partner ang bida natin. Ngayon, dito na tayo pupunta sa future outcome. Tingnan natin anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Knight of Wands. Teka, ayusin ko lang tong ginamit kong deck. So, meron tayo ditong Knight of Wands, Three of Cups, Queen of Pentacles. So, iniisip ko kaninong energy to. Dagdagan natin itong Knight of Wands. King at Queen, di energy to nung kaya lang, di natin alam kung sino yung bida, di ba? Kung masculine ba o feminine energy. Pero ang dating sa akin, more like yung partner to. Ito yung energy ng partner. Kasi may na tayo. Mag-partner. Kaya more like
partner niya na to. So dahil nandito itong mag-partner, well, ang dating sa akin, halimbawa, pamilyado sila. Importante ang pamilya, ma-realize yun ng partner. Kaya makikipagbalikan, alang-alang sa mga anak. Ngayon, kung kasal sila, ma-realize ng partner yung value ng marriage or yung sasabihin ng ibang tao. Na parang mahihiya siya sa ginawa niyang aksyon. Kasi dyan papasok yung tradition, culture, na parang maapektuhan ng mga tao sa paligid niya yung decision niya. Kaya more like makukonsensya siya. Lalo sabihin natin nasa country siya na pinaprioritize ang religion. So dahil dyan, makukonsensya siya. Makukonsensya yung ex-partner. At itutuwid niya yung pagkakamali niya. Kasi may Three of Cups din dito. Queen of Pentacles. So, anong dating dito? Kasi dito sa Three of Cups, ito kasi yung desire. Itong Three of Cups natin, magmumukha na siyang reconnection. Reconnection. Tapos, itong Queen of Pentacles, magmumukha na siyang sense of comfort and contentment. So yun yung naisip kong reason bakit pumasok na yung Queen of Pentacles. So, ayan. Maganda naman yung naging ending. Kaya lang, ang tanong, anong reaksyon ng bida natin? Sabagay, nandito naman na yung Queen of Pentacles. Na para bang priority ang security, stability, well, tingin ko since dalawang pentacle to, magpartner sila. So, magiging practical sila. Responsible. Alang-alang sa mga anak kung meron man, or kung kasal, or kung wala, walang ganun, walang anak, di kasal, di alang-alang sa pinagsamahan, lalo't matagal na. Sabihin natin 3 years and above. So, ganun dating sa akin. Anyways, ganda naman yung naging ending thankfully. Ang tanong, kailan naman, 'di ba? Kailan mangyayari to? So kung dito ngayong buwan,
kailan? Lalabas naman dito sa clue natin, sa time card natin, kung ngayong buwan din. Pero tingnan natin. Ano yung mga possible time frame na maaaring lumabas sa kung kailan pwedeng mangyari tong reconciliation. Magtiwala lang. Have faith. Magtiwala lang na mangyayari rin itong reconciliation sa tamang panahon. Kasi medyo mahirap din kasi yung naging ganitong sitwasyon eh. Biruin mo, binitray ka ng partner mo, pati nung best friend mo, close friend, o friend mo mismo. Or kadugo. Pwede rin. Hindi man ganun na friend, kadugo. Kapamilya. Na malapit sa iyo. Diba? Ang hirap. Hindi siya biro. Hindi agad madaling magpatawad. Kaya nga kanina napapaisip ako, anong reaction kaya nung Aquarius? Diba? Kung sakali man magbalik yung partner niya. Kasi nga, mahirap yung naging sitwasyon niya eh. Mahirap mabuo ulit yung trust. Lalo't grabe yung betrayal na naranasan niya. But again, kung hindi niya pa kaya tanggapin ulit yung ex-partner niya, at sabihin natin gusto naman niya, kaya lang hindi pa sa ngayon dahil sariwa pa ang sugat. So kung ganun na, sabihin natin nga gusto niya pa pero at the same time hindi pa siya ready, have faith na mangyayari rin to, itong reconciliation sa tamang panahon. Okay? Ngayon, ito, create space for it to happen sooner. Ngayon, sabihin naman natin na gustong-gusto niya pa rin talaga yung partner niya regardless sa naranasan niyang betrayal. Pwede rin naman itong mangyari, itong reconciliation agad-agad. So, kung paano, create space daw para mangyari ito agad-agad. Create space. So, paano yun? Maghintay lang. Okay? Darating din yan. Tulad dito sa tamang panahon. O wag mo na maghanap ng iba. Kaya create space. Anyways, wala pa tayong nakikitang time frame, sa dulo na tayo eh. Oh, next month daw. So, October. So, again, dalawa yung time frame natin na nagsasabing maghintay lang. So, kung dito by next month, mangyayari rin naman yan sa tamang panahon. Don't worry. Kaya nga sabi dito, have faith. At wag mo na ma-inlove sa iba. Okay? Kasi nga, may chance pang magbalik yung ex-partner. Kaya sabi dito, create space. So, pag wag mo na ma-inlove sa iba. Kasi may chance nga na magbalik pa ang ex-partner. Anyways. Anong love message niya? Kaya lang nahihina ako. Anong love message ng ex-partner? Kung sakaling magbabalik na siya. Pero wait lang. Iihi lang ako sandali. Pause mo na. So, magpatuloy na tayo. Kasi makapag-isip, hihina ako. OMG. So, ngayon, okay na ako. Anong itatanong natin? Kung sakaling mag-iba na ang ihip ng hangin at gusto nang makipagbalikan ng ex-partner sa bida natin, at ang bida natin ay Aquarius, di ba? Anong love message niya? Okay? Para sa bida natin. So, sabi, thank you for teaching me what real love is. Salamat daw sa pagtuturo sa kanya kung anong talagang tunay na pagmamahal. Kung ano ang
totoong pagmamahal. You are damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. So, gandang-ganda siya sa bida natin, na parang natameme siya, na utal, or natorpe sa presence ng bida natin. Kasi natatakot siya na magmukhang tangi sa harapan ng bida natin. Sa bagay, dyan na rin papasok yung feeling shamed sa nangyari. Kaya yun, parang nahihiya siya. Nahihiya siyang makita siya ng bida natin kasi, syempre, papasok sa isipan niya lahat-lahat ng nangyayari, di ba? So, parang somehow nakukonsensya siya. At the same time, kaya yun, natatakot siya. At the same time, na makita siya ng bida natin. Or habang kasama niya yung bida natin. Siguro natatakot din siya na dumating yung point na mapag-usapan nila yung nangyari sa past. Kaya yun. Parang nahihiya siya. Nahihiya siya makita siya or sa presence ba pag magkasama na sila. You appeared often in my dreams. Palagi daw nakikita ng ex-partner ang bida natin sa kanyang mga panaginip. Kaya pala yun yung magdodrive sa kanya na makipagbalikan. Kasi mamimiss niya yung bida natin. Kasi nga lagi nagpapakita yung bida natin hanggang sa panaginip niya. So, ang dating makukonsensya siya or mamimiss. Mamimiss yung mga panahon na magkasama silang dalawa. So, doon mai-ignite ulit yung love ni ex-partner sa bida natin. Dahil nga, laging niyang mapapanaginipan ang bida natin. Kaya yun, dun babalik yung feelings niya para sa bida natin. Ngayon, mag-end na tayo dyan. Dito naman tayo sa clue. Teka, ayusin ko lang yung mga ginamit kong deck. Eto, dito tayo sa clue. Ito yung possible partner o ex-partner ng bida natin sa reading na to. Siyempre, ang bida natin ay Aquarius, Sagittarius, Capricorn, o Cancer. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Virgo, Capricorn, Virgo ulit, teka, ito. May isa pa tayong clue. Kung hindi man para sa inyo tong clue, eh di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Pero wait lang, ayusin ko lang to. Elderly.
So, may someone na nasa 50. Pataas ang edad. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ito, white clothing. Either may someone na mahilig sa white. Or uniform to. All white. Or almost all white. Average build. So, may someone na ganito ang pangangatuan. Hindi masyadong mataba. Hindi rin payat. Sakto lang. Tingnan niyo yung buhok nito. Tulad din ito. White gray hair. So, may someone na may puting buhok na. White gray hair eh. Either nagkakaroon na ng white gray hair o buong buhok na ay white gray hair. Tulad nito. May mga bata ngayon na 20 pa lang nasa putiin ng buhok stage. So, case to case basis. So, again, may mga bata na puti na agad ang buhok. 20 pa lang o 30. Or kung di man ganon, na matanda na. Or putiin ang buhok. Kasi nga, lahi. Eh di, baka trip lang niya to. Kasi, case to case basis nga eh. May mga taong trip ang gray. Gray ang kulay ng buhok. Papakulay sila ng ganyang kulay. Gray hair. White gray hair. So again, kung trip eh di, ayan. Pakulay ng ganitong buhok. Anyways, dito naman tayo sa general prediction. So, tapos na tayo dito sa sitwasyon na to. Dito naman tayo sa general prediction. Saan ba yung deck? General prediction na tayo. So, pag sinabing general prediction, halo-halo. Yung pwede natin makuwang scenario dito, ha? So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Someone is unavailable, a waste of time. It's over. Liar. Be careful of someone sneaky. Well, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung sakali man na maramdaman ng iba sa inyo na niloloko sila or ginost, kung baga it's about time na mag-move on na. Dagdagan pa natin. Damihan na natin. Tanggalin ko na sana eh. Ano to? Well, sa ganitong klaseng sitwasyon, be wary sa topic ng phishing scam, o any form ng scam via technology. So, dyan napapasok yung cellphone, computer, So, again, beware. Beware sa topic ng privacy. Wag ilalantad ang private information sa social media. Siyempre, obvious naman, hindi dapat. Kaya lang may iba na wala silang pakialam o masyadong trusting. So, wag
sasabihin ang any form na may kinalaman sa confidentiality. Halimbawa, may tatawag tapos may hinihingi information sa iba sa inyo like OTP, wag na wag. Okay? Wag ibibigay. So again, ang any form na may kinalaman sa confidentiality or private info tungkol sa sarili. Challenges: make a decision, work on inner healing. Aries and Gemini, Libra, Aquarius. Well, ang dating sa akin, may someone, probably air sign, ay maaring gulo ng isip ng iba sa inyo. Kasi may challenge tayo dito eh. Either makaaway or karoon ng miscommunication. Ganun eh. Kaya sabi dito, make a decision, work on inner healing. Okay? So again, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, ay pwedeng magpa-complicate ng buhay ng iba sa inyo. For some reason. Ilan na ba to? 3. Tatlong spread. Ito pang 4. Honeymoon. Well, kung sakaling may reconciliation nga na maaaring mangyari, babalik ulit sila sa honeymoon stage. Whether yung iba sa inyo yung magkakabalikan sa period na to or kakilala nyo. So dahil nga ang tagal nilang hindi nagkita, na-miss nilang isa't isa at ayun nga, papasok ulit sila sa honeymoon stage o phase. Ngayon, may case din na whether kayo to or kakilala nyo na magkakabalikan, eh baka umattend sila ng wedding. Kasi nakalagay dito eh, attending someone's wedding. Or pwede rin naman kung sino yung magkakabalikan, diretso wedding na rin kung hindi pa kasal. So again, dito may topic tayo ng reconciliation sa mga mag-ex. Kasi may times na baka friend lang yung magbalik sa buhay ng iba sa inyo or kakilala. Ito specific, mukhang ex. Kasi may honeymoon eh. Ito date night. Intuition. Sabi, the red flags you ignore now will come back to bite you later. Ito naman, date night, get ready to be wined and dined. Ito sana sasabihin ko eh, intuition. Nung di ko pa nabasa to. Intuition, ito date night. So sa isip ko, baka magkaroon ng ka-date ang iba sa inyo. Sa period na to. Well, yung iba sa inyo or kakilala nyo ay possible nga. Kaya lang, may makikita hindi na to first time na nag-meet. Nag-eyeball, nag-date. Kasi parang ang dating nag-date na sila or nagkita na dati. Ngayon, may mga red flag na in-ignore yung iba sa inyo or kakilala nyo. Kaya lang binibigyan yung taong yun ng
babala na kung ano man yung red flag na in-ignore niya or ini-ignore niya ngayon, hindi lalaon, babalik yung mga red flag na in-ignore niya sa future at kakagatin back. Sabi ba naman bite? Kakagatin siya or mamamroblema siya in the end. So, in short, wag baliwalain ang intuition about red flags. So, kung may ganitong sitwasyon na may nakadate yung iba sa inyo or kakilala nyo na nabalitaan nyo may kadate. At hindi na first time, second time na, third, fourth, pero hindi pa sila. Or who knows, baka sila na, kaya lang may date nga. Kung sakali man na nakakutob na sa first meeting, first date ng about red flag, parang ang dating nagsasayang sila ng panahon kasi hindi rin sila magtatagal, na parang kung iniwasan na agad, hindi sana siya mahihirapan sa huli. Naiiyakan niya pa kasi nga di niya iniwasan agad napamahal na siya. So ganun dating dito, parang lesson or blessing. Mukhang lesson. Kasi may mga taong dumarating sa buhay natin, hindi nga natin alam kung lesson ba yon ang purpose ng meeting, connection. Lesson ba o blessing? Pero sa case na ito, mukhang lesson. So, para lang to sa iba sa inyo or kakilala nyo na nagkaroon ng ka-date. Tapos natunugan niya na nga yung red flag, pero dahil gustong-gusto niya yung tao, ignore niya. Tapos ang ending, mapapamahal siya. Tapos mag-iwalay din sila sa bandang huli. Na para bang magre-regret siya sa bandang huli na sana iniwasan na lang niya yung tao. Di sana hindi siya nasasaktan. In the end. Ganun So, yun na to. 1, 2, 3, 4, 5. Last na to. Ang mensahe ang makukuha natin dito. Give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Caution. Find out more information. Don't overwork yourself. Para magkarugtong sila, no? Para sa mga single na may kadate or naghahanap ng new love interest na kung sakaling may dumating sa buhay nila or sa kakilala nyo, sabihin natin yun, no? May kakilala yung iba sa inyo na naghahanap ng kadate or new love interest. So, pag pinagsama nga, parang kilalanin muna maigi yung tao. Kasi hindi mo agad makikita yung red flag ng ilang try o ilang kita. Kailangan ng mahabang panahon para makilala mo yung isang tao. Mga 1 year. Kaya lang, grabe naman katagal na mga 6 months. At least 6 months. Kasi sa ganyang sitwasyon, medyo matagal na yun So, pag ganyang medyo 6 months mo pinaghintay yung tao, hindi mo agad sinagot. Doon nalalabas yung mask niya. Doon na mahuhulog yung mask niya na matagal niyang tinago. Yung totoong siya. Nag-wear siya ng mask ngayon sa tagal na nga. Matagal na rin kasi yung 6 months Doon na unti-unting lalabas yung tunay na ugali ng tao. Masama pala.
Kaya pinag-iingat dito, na wag basta-basta magtitiwala, wag basta-basta papasok sa relasyon, or else doon na papasok yung the red flags you ignore na will come back to bite you later, to bite later. So again, mukhang magkarugtong silang dalawa, na wag basta-basta papasok sa relasyon ng hindi kinikilala yung tao ng at least 6 months. Okay? Kasi nga doon natin malalaman talaga kung totoo ba yung red flag na nakikita niya ng iba sa inyo, or doon palang lilitaw yung red flag. Kasi may iba na nakita na sa first meeting kaya lang in-ignore dahil nga nabulog sa pagmamahal or in love na in love. So kung may iwasan, di ba? Wag mo na sagutin. Di ba? Lalo di pa nga nangyayari. So para to sa mga single na naghahanap ng new love interest o kakilala nyo na pwede nyo balaan about red flags na nakita sa first meet, na wag baliwalain. Kasi pag ganun nga na may nakitang red flag, more like karmic lang yan. Mag-end din sa bandang huli yung relasyon na nagsayang lang ng panahon yung iba sa inyo or kakilala. Yan dating, sayang lang ang time, effort, money sa relasyon na hindi naman pala magtatagal. Ngayon, dito na tayo sa general advice. Kukuha lang ako ng 3 dito. Babasahin ko na lang para mabilis kasi medyo matagal-tagal na itong reading na to. So general advice sa period na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kaya lang nasobran sa Zoom. Ayan. Commitment. Commitment is an important factor in building a successful relationship. Ito, value. Focus on things of value. At ang uli, 3. So, sabi, tell that tree what you really think. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.